Good morning, good afternoon, good evening. Alright, kaibigan, kung saan ka mang sulok sa mundo, kaibigan, I wish you well. Welcome to the Parking University. Napakamaraming nakaparking dito ngayon, kaibigan, kasi andito ngayon tayo sa Cusco. Let's just share knowledge, kaibigan. Alright, your topic natin ngayon, kaibigan, itong sa Magic of Thinking Big, kaibigan. Okay? Yung chapter 1 dun, kaibigan. Believe you can succeed and you will. Wow, di ba? Parang simple lang, pero parang bakit kunti lang yung successful na tao, kaibigan? Kasi minsan daw, kaibigan, yung mga very basic na law, minsan ini-ignore natin, kaibigan. At saka minsan din yung mga parang mga very basic, most likely yun para yung napakahirap gawin. Kasi kung madali yung gawin, or kung ginagawa yun ng karamihan, dapat karamihan na yung nagiging successful. So, but kung titingnan lang talaga natin, kaibigan, basic lang talaga siya. Kasi belief, okay? If you will believe you will succeed, you can succeed. Pero mahirap siya gawin. Wow, di ba? Napaka-complicated. Madali na mahirap. So anyway, ano natin, kaibigan, ano yung matutunan natin na lesson dito, kaibigan, pwede nating ma-apply sa realidad ng buhay, that we could shift our reality, kaibigan, na mapunta tayo sa abundance na gusto natin, or sa goal na gusto natin. So, kasi every person, kaibigan, different tayo ng goals, different tayo ng dreams, so iba't iba, kaya ang tao is unique. So there is no small or bigger goals, kaibigan, kung yun talaga yung goal mo. Okay, so it depends with individual. Okay, so simple, no? If you think you can succeed, you will. Wow, isang sentence lang, kaibigan. So, kung isipin daw natin na you can succeed, pwede naman palang mag-succeed. Bakit kunti lang yung successful, kaibigan? So, may study, kaibigan, na ano yung nag-study siya ng mga successful na tao, kinuha yung mga common denominator. Ano yung common denominator sa mga successful na tao? So, yung common denominator nila, kaibigan, is yung belief nila. So, naniwala talaga sila na they can make it. So, lahat daw na someone na who achieved their goals, kaibigan, or nakakuha ng something na andun ng, kaibigan, ang first thing they do, kaibigan, is they really believe it. They really believe that they can do it. So, wala daw nakakuha sa napuntahan mo, na gusto mong puntahan, na hindi mo siya pinaniwalaan na makuha mo, kaibigan. Okay? So, kung ganun yung formula, kaibigan, na kung mayroon tayong gustong makuha, ang pinaka number 1 na formula is belief. Maniwala tayo to the core, to the bones natin, kaibigan, na kaya natin gawin. Wow, ito yung hindi natin natutunan sa edukasyon natin, kaibigan. Okay, so I don't know you, kaibigan, but ito hindi ko to na while I'm studying elementary, high school, college, so engineering sa college, 5 years. So problem solving, but itong basic pala na kung na-mention to, kaibigan, na kung mayroon palang subject dito, kahit isang subject lang, napakaraming subject natin, Filipino history, pero hindi natin magagamit sa realidad ng buhay. Kung may isang subject lang sana, kaibigan, na about kung ano yung paano tayo pag andun na tayo sa realidad ng buhay, kaibigan, pag ikaw na lumabas ka na doon, na imaginein, belief. Pag pumunta yun sa subconscious mo, kaibigan, na anything that you want to do, if you really believe it, that you have faith that you can do it, kaibigan, it's really possible, kaibigan. Wow, yun yung number 1 na formula. Wow. Okay, so ganito na yun, kaibigan. So, ang sitwasyon daw ng isang tao, okay, how big or small ang isang tao, kaibigan. For example, let's say may business ka. If you have a business, kaibigan, how small or big your business, kaibigan, it depends daw yan how you think. Wow! Imagine, kaibigan, if you think small, okay, if you have a job or business, mag-open ka ng business, if you think you think small business, you think small, kaibigan, just a small business, your business, kaibigan, hindi talaga yan mag-grow. But if you think big, kahit maliit pa yung business mo ngayon, kaibigan, but you visualize in the future that this will become big. Okay? My business will really big. So, that's the potential, kaibigan, na this business, kung ikumparar mo sa isang tao, for example, 2 tao, kaibigan, isang tao na ito, he really thinks small, kaibigan. Ito lang, maliit lang yung business ko, ito lang yung itinda ko, ayaw kong mag-ano ng mga mahal, ayaw kong mag-innovate ng ganito, kasi small business lang ito. Pag isang tao, small business din, kaibigan, but he thinks big. He thinks that
what could be the future of this one? Paano ako makapag-serve sa tao? Paano ako i-arrange yung mga para in the future lumaki yung business ko? Paano ko i-arrange yung mga binibinta ko para catching siya sa isang tao? Ano yung ibang services ko nga pwede kong i-add dito para maka-add ako ng traffic sa store ko? So anything, sample lang yung kaibigan na marami kang pwedeng ma-add. So itong isang tao kaibigan, he thinks big sa business niya. So isang tao, he thinks small. So what will be the result kaibigan after 5 years or 10 years kaibigan? So most likely itong isang tao kaibigan na he thinks big, he visualize his business is big kaibigan. Most likely ito yung mag-prosper or mag-grow in 5 to 10 years kaibigan. Wow, so what's the difference? It's the thinking kaibigan. So if you think big, if you believe that you can do it big kaibigan, you can really a big one as well. Wow, di ba? Isa pang istorya kaibigan. Paano natin sa storytelling kaibigan? Kasi maganda tong storytelling. So mayroong 3 bricks layer, okay? Itong isang bricks layer kaibigan, parehas sila ng trabaho, walang kaibahan sa kanila. So ang isang bricklayer, sinabi niya, ano yung trabaho mo? Sabi niya, ito bricklayer, nag-ano ng brick, brick, I'm a bricklayer, construction worker ako. Sabi ng isang tao. Isang bricklayer sinabi, tinanong, ano yung trabaho mo? Sabi niya, yung trabaho ko is $10 per hour. Ayun, inano niya sa per hour yung trabaho niya. Wala silang difference doon kaibigan, pareha sila bricklayer. Yung pangatlo kaibigan, tinanong, ano yung trabaho mo? Sabi niya, my work is, I wanna build castle. This work I'm doing is I can build big bridges. I'm building a beautiful castle. So, in 5 years kaibigan, in 10 years, inastadihan sino yung nagpro-prosper o nag-grow sa kanila kaibigan. So itong pangatlo kaibigan, kasi that's how he think. So isa nagtithink siya na bricklayer lang siya. Pangalawa, nagtithink siya na ito lang yung number per hour niya, $10 per hour. But itong pangatlo kaibigan, is visionary siya. Nagtithink, kahit pareha sila na bricklayer, but nagbi-vision siya na I can make a castle on this one. I can make a big bridge on this one. So by this I am a bricklayer no kaibigan, but in the future I could be an architect, I could be a bigger one because I build something through bricks. So yun kaibigan is a good example na paano kung ano yung magiging sitwasyon natin in the future or ngayon yung ngayon natin kaibigan is our past choices. So kaya naging ngayon yung sitwasyon natin ngayon, but yung future kaibigan, we can change that kaibigan. So if we choose now how we think, okay, if we think small, we become small as well in the future. If we think big kaibigan, we could be big as well kaibigan. Wow, it's your choice. Hopefully may tutunan tayo ngayon at hindi ko nasayang yung oras mo. I wish you well. Close your eyes, open your arms and out your legs, and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world. Sa'yo na yan. Boom! Shakalalik.